Good morning, magandang umaga, maya pahabak. Tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng banal na salita ng Diyos. Pagkatapos po natin sumamba sa pamagitan ng awit, ay kung tayo pitaos pusong makikinig at handang magpaturo sa ating Diyos, tayo po ay sumasamba na. Ang ating pong paksa ngayon or topic ay faith versus fear. Ito po yung panghuling paksa ng buwan na ito about faith o pananampalataya. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Matthew 8:23-27. Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Tayo po'y magbabasa at samahan po ninyo kung basahin. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia. At pagkatapos po ito, tayo po'y mananalangin. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ng hangin at mga alon at ang mga alon at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa pa lamang ng Kanyang salita at mas pagpapalain kung tayo dudulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin pinapasalamatan dahil sa kabila po ng pandemyang ito namin naranasan, we can worship online. Pwede kami sumamba sa pamagitan ng mga gadget na ito tulad ng cellphone, mobile phone o tablet o computer. Salamat po Diyos, patuloy nawa pong palakasin ninyo ang aming signal na sa ganun po ay tuloy-tuloy po ang aming panonood at pakikinig. Basbasan mo po kami o Diyos, salingit po ang iyong lingkod sa pagde-deliver ko ng iyong banal at makapangyarihan salita. Tulungan mo po ako, banal na Espiritu, na aking dakilang tagapagturo. Ano man pong kasalanan ko ay inyo po akong patawarin at linisin at nawa po ay ma-encounter ka namin o Holy Spirit sa pamagitan ng pakikinig namin ng taos puso sa iyong mga salita. Ito po isamot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. So, faith versus fear. Pananampalataya versus pagkatakot. So, nabasa po natin kanina sa verse 23 na mga disipulo ng Panginoong Sus ay sumunod sa Kanya nung siya sumakay ng malaking bangka. At nakita po natin diyan sa verse 23, sabi doon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. At verse 24, ito po yung kakaibang nangyari. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Siguro po sa sobrang pagod dahil katatapos lamang niya magturo at mangaral sa maraming tao. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. So ano po natin mapapansin dito? Mapapansin po natin dito sa verse 24. The disciples were afraid because of the sudden storm came up on the lake. Bigla pong dumating ang bagyo. Kaya sila ay nagulantang, natakot. Their faith in Jesus was overcome by their fear. Sabi po dyan sa verse
ah, 26. Sabi po diyan, ngunit sinabi nila sa kanya, bakit kayo natatakot? So, sila po ay natakot. So, fear can cause us to lose faith. Kung tayo po ay nakaranas ng matinding problema, dumating sa atin ng matinding problema, kung nanahig po ang takot sa ating pananampalataya, ito po'y mawawala ang ating pananampalataya sa Diyos dahil nanahig ang takot natin. So, fear can cause us to lose faith. Kagaya po ng mga alagad, bago-bago pa lang po nilang kasama ang Panginoong Hesus. Bagamat taon na, nila nakakasama. Dahil ang ating Panginoong Hesus nag-ministry siya dito kasama ng mga alagad ng 3.5 years. So, hindi lamang po yun ang nawawala sa atin. Lack of knowledge about who is Jesus in our life will put us in danger. Mahirap po na wala tayong alam patungkol sa Panginoong Hesus. O meron man tayong alam, may kokonti lang. Ito po ay magiging panganib kapag tayo ay nakaranas ng problema. Pag dumating ang problema sa buhay natin, dito sa naranasan nating pandemya, pandemyang ito, nasusubok ang ating pananampalataya kay Jesus. Okay lang na maging hindi okay. Dahil meron tayong damdamin, pakiramdam, pero huwag tayong matakot o matatakot dahil hindi natutulugan ating Diyos na buhay. He can do the impossible because God is our God. He is all-powerful God, Almighty God. Makapangyarihan Diyos. Kaya niyang solusyonan anumang problemang naranasan natin, maliit man o malaki. Lalo higit sa pandemyang ito. Jesus have faith in God. So he exercised it by rebuking the winds and the waves, and it was completely calm. Yan po yung sinabi sa verse 26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Nirebuke niya po ang malakas na hangin at malakas na alon. Ito po'y tumigil dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. The disciples' faith in God increased because what they saw and experienced with the Lord. And their faith in Jesus was overwhelmed. Sabi po sa verse 27, sabi po doon, namangha silang lahat at sinabi, anong kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. So, ang hangin at ang lawa sumusunod sa Panginoong Hesus. Sana, naunawa, tayo ay marunong ding sumunod. Kung ang mga lawa o kung ang lawa at ang hangin ay sumusunod, dapat din tayong matutong sumunod sa Panginoong Hesus. Amen po ba? So, putting our trust and confidence in God, we will overcome fear. Yes, kung tayo po ay maglalagak ng ating pagtitiwala at kumpiyansa sa ating Diyos, mapagtatagumpayan po natin ang takot na nararanasan natin. And that's what we call true faith. Ang totoong pananampalataya ay fear. Ang fear ay napapawi ng pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Praise God. Meron pong akong kwento. Ito'y palagay ko'y narinig na ng karamihan sa inyo patungkol sa pananampalataya.
Pero ito'y patungkol sa pagtitiwala dahil tao ang aking ikukwento. Ito isang sirkero. Ang sabi ng sirkero, dun sa napakaraming mga tao, sabi niya sa bukas, pumunta kayo sa araw na yun, bukas, sa isang lugar na kung saan ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako tatawid sa magkabilang bangin. So maraming tao nagpunta kinabukasan. At nakita nila may lubid na makapal nakatali sa magkabila. Tinanong niya ang mga nanonood ng mga tao. Ang sabi niya, naniniwala ba kayo na ako'y makakatawid dito? Oo, naniniwala kami, sigaw nila. Kaya siya ay tumawid, dahan-dahan. Tumawid siya, naglakad sa lubid, magkabila, sa kabilang bangin, at nakabalik. Palakpakan ng mga tao, yay, ang galing! Pangalawang tanong niya, sabi niya, naniniwala ba kayo? Ako'y may bitbit, may isang sakong bigas. Yung pong 50 kilos. Matipuloy ito lalaking to eh. Itong sirkerong to. Sabi niya, hindi ako mahulog. Niya, naniniwala kami. Kaya, pinasan niya ang isang kamang bigas. Tumawid. Dahan-dahan. Nakatawid siya. At bumalik. Nakabalik din siya. Palakpakan, yay! Ang galing-galing. Panghuling tanong niya sa mga tao. Meron bang sasakay sa inyo? Sa aking likuran. At tatawid tayo. At sigurado tayo makakabalik katulad ng ginawa ko nung una at pangalawa. Biglang tumahimik. Pero isa ang nagtaas ng kamay at sumigaw. Ako po! Ito isang binata. Kaya siya ay sumakay. Sinakay niya sa kanyang likod. Sila'y tumawid. Tahimik ang lahat. Tumawid sila. At pagkatawid sa kabilang bangin, bumalik sila. At sila ay nakatawid, buhay at ligtas. Ano po ang aral ng kwento? Marami ngayon tao ang naniniwala. Maraming tao naniniwala. Pero isa lang nagtiwala dun sa kwento ng isang sirkero. Ngayon po, maraming naniniwala sa Diyos. Pero iilan lang ang nagtitiwala. Ulitin ko, marami ang naniwala o naniniwala sa Diyos pero kakaunti ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na nagtitiwala sa Kanya, kahit buhay niya, ibibigay niya. Kahit hindi niya alam kung mabubuhay siya o hindi. At tulad ng isang sirkero, yung binata na sumakay sa kanya likod, nagtiwala siya sa Diyos. Hindi lang basta siya naniwala dahil sumakay siya sa likuran ng sirkero. So whenever we are facing problems, whether big or small, do not fear, because fear can lose our faith in Jesus, our Savior. We must increase our knowledge and deep relationship to our Lord Jesus so that when storms of problems comes, we will overcome. Kaya kailangan pong magtiwala tayo. Kailangan natin palaguin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating intimate o malapitang malalimang relasyon sa ating Panginoong Sus. Nang sa ganoon, kapag dumating ang bagyo ng mga problema, tayo po ay magtatagumpay. Malalampasan natin to na may katagumpayan. How can we increase our knowledge and deep relationship to God? Dahil ito napakahalaga upang imbes na tayo ay magkaroon ng fear, yung faith natin mag-stand firm. Remember what we studied. Alam na natin to, pinag-aralan na natin. Yung D-Power, naalala niyo? Yung Jesus priorities sa kanyang buhay. Kaya siya nagtagumpay. Kaya siya hindi natakot. Kaya siya nagkaroon ng tapang. D-Power. D, dependence to the Holy Spirit. P, prayer. O, obedience. W, word. E, exhort the Father. And R, relationship. Huwag niyo pong kakalimutan sa araw-araw niyong buhay, dapat palagi tayong nakadepende sa Banal na Espiritu. Palagi yung prayer life natin ay consistent, nagpapatuloy, nagpipray tayo araw-araw. Nagsumusunod tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Sus. At nagbabasa o nagde-devotion tayo. Kaya nga,
tayong lahat ay kasama doon sa daily devotion to God. At tayo ay sumasamba. Tayo sumasamba sama-sama online every Sunday. Pag ginagawa natin ang ating the best, we worship God and relationship. Yung ating mga kapatid sa Panginoon at yung ating mga kakilala, ni-influensyahan natin sila para makakay natin sila sa Panginoon. We are intentional to have relationship to them so that they will have relationship to our Lord Jesus Christ. Tayo pong mga kapatid sa Panginoon, tayo pong magpalakasan, magpalalahanan. Kung meron pong nawawala sa ating fellowship, kumustahin po natin siya. Palakasin po natin siya ng mga salita ng Panginoon. Palalahanin po natin siya. Lalong higit, hindi tayo nakikita face to face. So, dumalo po tayo sa ating mga prayer meeting every Friday, 7 p.m. Doon po sa mga small group, na ang small group ko po ay sina Sister Emily, Brother Tolitz, Arnen, Hazel. Ang small group naman ni Brother Tolitz ay meron din siya kanya, sina John Nestor, sina Iya, sina Rainier, at saka si Joshua. Ang small group naman ni Arnen ay sina Justin, sina Rap, si Victor. Yan. Ang small group naman ni Hazel ay sina Pauline, Mika, Sandra at Sarah. So, kailangan po nating palakasin ang ating mga small group upang lumalim tayo sa ating pagkaunawa sa ating Diyos, upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Amen? Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagpalakas sa amin. Maraming pong salamat dahil dito ay kailangan pong lumago kami sa pananampalataya upang hindi magwagi ang takot sa dumarating problema sa amin. Imbes na takot ay pananampalataya. Imbes na fear, faith will increase in our lives. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa na nakikinig at nanonood. Kung meron man po silang problema, kayo po magbigay solusyon. Kung sila pinangangailangan, financial o material, Lord, i-provide mo po sa kanila. Kung sila man po, Panginoon Diyos, ay meron mga struggle sa buhay, kasalanan man to o anuman, Lord, give them victory. Salamat po muli, O Diyos, pagpapala ang aking pong ginagawad sa kanila at sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen. Praise God. Hallelujah.